Ang pre-trib rapture po, ang tunay na katotohanan na mangyayari. Bagamat meron po mga ibang views like the mid-trib or the post-trib, pre-trib rapture po ang katotohanan. Harmonize po talaga siya sa iba't ibang bahagi ng scripture. Maging Old Testament man o New Testament, no? Hindi po siya komplikado. At ang pinakawais, no, na view kung ikaw ay talagang nag-aaral ng Bible would be pre-trib. Dahil sa first 3 chapters ng Revelation, mababasa ang church. Pero, pansinin nyo, chapter 4 onwards, hanggang matapos ito, wala na pong binabanggit tungkol sa church. Dahil na-rapture na po tayo ng Lord Jesus right after that. Praise and glory to the Lord. Purihin natin ang Panginoon. Lagi po akong pre-trib. I will always be pre-trib and I believe what will happen will be a pre-trib rapture. Hindi dahil sa ito ang view ng majority, but ito po talaga ang tinitindigan ko noon pa dahil harmonized po sa scripture. My former pastor was an engineer by profession. So, isa siyang matalinong tao. Isa siyang nag-aaral talaga. At nakita po niya, there will be no other view rather than the pre-trib rapture. Ayan ang kanya sabi. Dahil una, ang pagmamahal ng Panginoong Jesus ay talagang na-magnify sa pre-trib rapture. Why? Dahil sa pagdagit niya sa kanyang iglesia upang hindi dumanas ng 7 taong kapighati ang singkad na daranasin ng mundo right after the rapture. What will happen then after the rapture? Well, magugulumihanan ang mga naiwan. Sigaw dito, sigaw doon. Malamang nag-iiyakan, nasaan ang aking anak? Nasaan ang aking daddy? Nasaan ang aking mommy? Okay, yung iba naman, nasaan ang aking mga kaibigan? Bakit nawala yung mga kasama ko dito sa park? Nagbabike lang kaming sabay-sabay ng mga barkada ko. Bakit sila nawala? Pero nandito ang kanilang mga shorts, nandito ang kanilang mga damit na iwan. Saan na sila? Bigla silang naglaho. Then, magsisigawan, iba't ibang views ang darating sa kanilang isip. Iba-ibang kaisipan ang maglalaro sa kanilang kaisipan. Maaring sasabihin ng iba, naku, baka kinuha ng mga multo, ng mga engkanto, ng mga vampira. Pero, none of those things or views sa isip nila ang magiging sapat. Dahil meron pong isang lalabas na taong bigla sa gitna ng turmoil. Pag sinabi mong turmoil, gitna ng isang napakalaking kaguluhan, may isang taong lilitaw. Matalino, okay? Magaling magsalita, karismatiko. At siya'y magsasalita. Ang mga taong ito, kinuha ng mga aliens. Hindi niya sasabihin na kinuha ng engkanto, kinuha ng aswang, ng vampira, no? Kinuha ng mga aliens. Kaya ngayon pa lang po, the stage is set for that. Alam nyo, yung mga pelikulang ginawa ng Hollywood, hindi na po ako magbabanggit ng names ng movies, pero alam nyo po yun. Ako nga po, meron akong kumpletong DVD nito eh. Hindi na po ako magbabanggit ha. Kumpleto ako ng DVD, pinadala galing Amerika. Pinanood ko, maganda naman. Pero outside the Bible talaga ang kwento. Okay? Hindi na ako magbabanggit. Hinahanda na yung mga tao na walang alam sa Biblia. Again, hinahanda na po yung mga tao na walang alam sa Biblia. Bakit naman kakagatin niya ng mga tao may alam sa Biblia? May alam sa Bible? Kakagatin niya mga ganyan tsurya? I don't think so. Matalino ang mga taong nag-aaral ng Bible. Matalino ang mga Kristiyano. They cannot be deceived. Unang-una, because the Holy Spirit of Jesus is within us, sa loob natin. Okay? Kaya, ang pinakasagot diyan para malantad ang Antikristo, yung restrainer kailangan maalis. At ang restrainer ay ang mga believers. Sapagkat nananahan sa lahat ng believers ang Holy Spirit. Okay? At pag naalis na nga naman ang mga believers, malalantad na ang daloleswan. Paniniwalaan siya pag sinabi niyang kinuha ng mga aliens. Dahil ngayon pa lang po marami ng backgrounds tungkol sa mga aliens. Marami na pong mga palabas. No? Marami ng kaalaman, mga AIs. Ang AI po ay talaga pong malaki ang gampanin sa huling panahon.
Okay? Marami na po yan. Kaya pag sinabi niyang kinuha sila ng mga alien, that would be it. Pagkatapos, bibilib ang buong mundo sa taong ito. Punong-puno ng kaalaman, hika. Marunong siya. Nakakabilib. Okay? Kaya pati bansang pinili ng Diyos, ang bansang Hudyo, bansang Israel, okay, ay talagang lalapit dito upang hilingin sa pamamagitan niya na itayo ang kanilang pangatlong templo. Aba, ang mga Hudyo, kung meron man silang kinaaatatan na matayo ay ang third temple. Sa Diyos, hindi na po kailangan ng Diyos ang third temple, sapagkat ang third temple po, kung tutuusin ay mga believers, ang katawan natin ang templo ng Diyos. Okay? Kaya mangyayari, papahintulutan ng Antikristong maitayo ang third temple. At pag naitayo na po ito, tuloy ang pag-aalay ng mga Hudyo. Okay, pero, matapos ang kasunduan nilang yan, no? Nagkaroon din ng peace treaty, no? Talagang nabilib sila sa Antikristo na siya ay marunong, kaya nagkaroon po ng peace treaty. Kaya nga po ngayon, basahin natin na nakapaloob sa Daniel Kabanata 9, talatang 27. Mga Bibles, please, if you have some Bibles with you, please read it with me. Sa English, Daniel 9:27 in Tagalog. Babasahin natin. I have a Tagalog Bible, no? Yung nandito sa app ko is Tagalog. Daniel, Kabanata 9, talatang 27. Ito pong nakapaloob. Ang haring ito'y gagawa ng isang matibay na kasunduan sa maraming tao. It means, hindi lang isang bansa, maraming tao sa loob ng isang linggo. Okay, tandaan po ninyo, ang isang araw po, okay, sa Bible, one day is equivalent to a year. No? So, tingnan po natin dito. Pag sinabi pong isang linggo po dito, nangangahulugan po ito ng 7 years. Okay? Hindi literal na 1 week, kundi 7 years. Pagkaraan ng kalahating linggo, yung kalahati ng 7 years ay 3.5 years, no? Pagkaraan ng kalahating linggo, papatigilin niya ang paghahandog. Ilalagay niya sa itaas ng templo ang kasuklam-suklam na kalapastanghanan. Mananatili ito roon hanggang sa wakasan ng Diyos ang naglagay nito. Tanungin ko kayo, sino ba ang naglagay noon? Satanas, si Taning. Bulay-bulayin nga natin ang talata. Ang haring ito ay gagawa ng isang matibay na kasunduan sa maraming tao sa loob ng isang linggo. Knowing na bilib ang mga tao sa kanya, magagawa niya itong pact na ito. Magagawa niya itong kasunduan na ito. Bibilib ang mga tao sa kanya, especially ang mga Hudyo, sapagkat mapagbibigyan silang maitayo ang kanilang third temple. Sabi nga doon, pero pagkaraan, masaya man sila na itayo ang kanilang templo, hindi po yan magtatagal because after 3.5 years, no? After 3.5 years, lalong titingkad ang paghanga nila sa Antikristo. Actually, hindi nilang po paghanga ang mangyayari. Why? Sapagkat after 3.5 years, masusugatan ng halimaw. Ang kahulugan ng masusugatan ng halimaw means mamamatay po siya ng literal. The whole world will see how he will die. Mamamatay siya. Malamang masasaksak, mababaril. Diba? Siya po ay nagsasalita sa isang platform. Tapos siya po ay mababaril, makikita ng buong mundo dahil high-tech na po. Kung high-tech tayo ngayon, mas high-tech noon. Kinig po kayo, high-tech noon. Gumagamit na ng mga Bitcoin, no? Gumagamit na ng cashless society na, mga crypto. Alam niyo po ba yung mga yon? Kaya yan po ang mangyayari dyan. Kaya itong Antikristo, habang nagsasalita po, nakikita ng buong mundo yan. Kaya makikita kung paano siya mamamatay. And after 3 days, mabubuhay po siya. Kaya yung dating nasugatan na halimaw, babangon after 3 days. Tandaan nyo, ginagaya ng Antichrist si Jesus in every way. He is mimicking the Lord in every way. Kaya mabubuhay po siya. At pag nabuhay siya, hindi na lang po paghanga ang naroroon. Dahil pagsamba na po ang gagawin ng tao. Magre-require na po siya ng pagsamba sa Kanya. Dahil maraming Bible scholars ang naniniwala, si Satanas na po ang nandoon sa loob ng Antichrist.
Nakakapengilabot, no? Kaya wag niyong hayaang maiwan kayo. Si Satanas na po right after 3.5 years. Magre-require siya ng pagsamba. Always remember this. Satan always wants to be worshipped. Satan always wants to be worshipped. Meron na po tayo nakikita mga ganyan ngayon. Tingnan niyo yung gawin ng mga celebrities. Almost wino-worship ang mga ito. No? May mga pahapyaw na po somewhat. Maganda, humanga ka sa isang mga awit, humanga ka sa isang marunong umarte, pero wag na wag mong iiduluhin o aaidulin sapagkat ang lahat ng pagsamba ay kay Jesus lamang dapat ibigay. Hindi sa kahit kanino mang tao. Kasi silang karapatan na kunin ang pagsamba na nauukol sa Diyos. Okay? Our worship kay Jesus lamang. Wala nang iba. Ngayon, pag namatay ang Antikristong to, paglalamayan, after 3 days babangon, si Satanas na po yaon. Okay? At sasambahin na siya ng mga tao. Mga taong walang alam sa Bible, mga tao na itong panahon ngayon mahilig sa mga celebrity, halos sambahin ang mga celebrity yaan. Sila ang sasamba sa Antikristo pagdating niya. Tandaan nyo yan. Mark my word. They are the ones who will worship the Antichrist easily. Hindi mag-iisip. Pero maliwanag po kasi sa Bible, merong mga tao sa tribulation na maghahanap kay Heso Kristo, kay Jesus. And praise God for that. Eventually, these people will be the tribulation saints. They are the ones na mapupugutan dahil kay Jesus. Mas pipiliin nila magpapugot para sa kanilang Panginoon kaysa sumamba sa halimaw na kung tawagin nga the Antichrist. Wag na wag kayong magpapatatak ng 666 kung sakaling naiwan kayo. Nakalagay po sa Bible, nang ma-born again tayo, the Holy Spirit sealed us with His own seal. Ownership. Okay? Pero ang Antichrist, meron din siyang ownership. 666. Not the Antichrist, sorry, but Satan himself. Wala nang Antichrist, patay na yun. Yung nabuhay, Satanas na po. Okay? Kaya matutupad ni Satanas yung pangarap niyang ma-worship. Have you seen that? Okay, fine. At papasok ngayon ng Antichrist doon sa pinagawa niyang third temple. Then, ito ng pinakakalapastanganan, the abomination of desolation. I am God. Ako ang Diyos. Ay, hindi. Kano ibang mga tao? No. Hindi siya Diyos. So maghahanap sila ngayon ng Bible, ibang mga tao. You will find some copies of the Bible. I believe the Bible will be left also. Tulad ng hindi pagka-destroy ng Bible ng mga nakaraan, the Bible will still be available during the time of tribulation. Yeah, I mean, yes. Kaya may mga makakabasa tungkol kay Jesus. And I praise you, Lord Jesus, for that. Thank you, Jesus. Kahit saan, anumang panahon, tribulasyon man o anuman yan, nagliligtas pa rin po kayo. Katulad ng pagliligtas nyo dun sa magnanakaw na inyong katabi, niligtas mo siya. Ang pangalan po niya ay Dimas. Yung isa si Hestas, pasaway, napahamak. Okay? So, ano ngayon? Ano ngayon ang ating nakikita? Okay? At least yung mga nangyayari ngayon sa paligid, maging mapag-obserba po tayo. Because anytime tutunog na ang trompeta, merong trompetang maririnig lang ng mga believers. At yun ay for the rapture. At pag narinig naman yung trompeta for the whole world to hear, yun po ay para sa second coming. Okay?
That's very, 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 very wonderful doctrine to know. It's not just a doctrine. Jesus Christ is not a doctrine. Jesus Christ is God, and He is our Savior. And He is coming anytime. The next big event that will happen in the world would be the rapture of the church. Naway dumating ka na, Lord Jesus. Maranatha.